Hi everyone! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon, the 11 General Orders for Security Professionals. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo or ipapaintindi ko sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin ng 11 General Orders at kung gaano ba siya kahalaga sa ating responsibilidad bilang isang security guard. Ayon sa kasulatan, the 11 General Orders of the Guard is adopted form the General Orders of the Sentinel of the Military. Its provisions and principles are specified in the Guard's Code of Ethics and Code of Conduct. They all provides the guidelines for the performance of the Guard duties, responsibilities, and the functions by which these duties are carried. The General Order of the Guard has a lot more to it than just memorizing them. The Guard must know them at heart, what they mean and how to execute them. Each of the order has a corresponding function to be performed. So, ibig sabihin, dapat pala natin kabisaduhin ang 11 General Orders at dapat din natin naiintindihan. Para kung halimbawa, nasa responsibilities tayo, tapos tayo lang mag-isa, anong gagawin natin? Anong silbi ng 11 General Orders kung hindi pala natin maiintindihan? Kung ano ba talaga ang trabaho? Bakit hindi mo maintindihan kung anong responsibilidad mo, di ba? Ayan. So, napaka-importante pala ang 11 General Orders. Ngayon, ipapaliwanag natin. So, we'll start. GO number 1. To take charge of dispose on all company properties and view and to protect preserve the same with utmost diligence. So, dapat nating alagaan ng mabuti ang area or responsibilities. Di ba? Kaya nga kinukontrata ang ating agency sa ating kliyente para bantayan ang kanilang ari-arian. Ang trabaho ng security, ang security ay gawaing pagbibigay kaligtasan sa buhay at ari-arian ng kliyente upang di mawalan, masunugan, o malagay sa sitwasyon ng kapahamakan. Okay? Kaya, andyan ka mismo sa responsibilidad mo para bantayan ang ari-arian na walang problema. Okay? Nagets? Parang ano lang yan eh. Parang girlfriend mo lang yan o parang asawa mo lang yan. Kung gaano mo kamahal ang asawa mo, gano'n mo din mahalin ang area mo para walang problema. Iwas problema. Okay, nagets? GO number 2. To walk in an alert manner during my tour of duty, observing everything that takes place within sights or hearing. Halimbawa, nag-roaming ka. Nakita mo isang customer doon, medyo may kalayuan. Narinig mo, nagwawala. Ngayon, anong gagawin mo? Lalapitan natin, syempre. Lalapitan natin. I-grade natin. Ma'am, good morning po. Ano po yung concern nila? Okay, so ganun ang gagawin natin. Diba? To walk in an alert manner. Okay. Pag si customer nakaharap na sa'yo, mawawalan siya ng karapatan na magalit. Unti-unti na siyang hindi na magagalit sa'yo. Siyempre, maganda yung approach sa'yo sa customer. Magandang approach mo eh. Binibigyan mo siya ng galang. Manner nga, di ba? Ngayon, ayan, okay na si customer. Ngayon sabihin mo sa kanya, ma'am, okay lang po ba? Ibintahan na lang kita sa office. Doon na lang po tayo mag-concern. O, di ba? Madali lang. Kasi kapag halimbawa, ikaw ay high blood ka ngayon kasi may problema ka sa bahay mo. Ngayon, nakita mo si customer na yun nga, nagwawala. Nalapitan mo. Ma'am, anong problema mo? O, wala na. Problema na. Hindi na matatapos kasi mag-aaway lang kayo ng customer eh. Hindi mo siya binigyan ng galang. Di ba? Anong sabi sa GO number 2? To walk in an alert manner during my tour of duty. Kaya, bigyan mo siya ng kababaang loob. Okay. Next. GO number 3. To report all violations of regulations and order. I am instructed to enforce. So, halimbawa,
Halimbawa, si tenant nag-close na. Siyempre, close na yung mall, di ba? Nag-close na. Talagang close na talaga yung tindahan nila. Ngayon, papalabas na siya sa exit ng mall. Bigla niyang naalala na meron palang hindi niya nabunot yung saksakan ng computer. Saksakan ng mga ano doon, mga halimbawa cellphone, o naiwan pa rin yung cellphone doon. Ngayon, babalik siya sa tindahan niya, babalik siya. Nakita mo na binubuksan niya ulit yung tindahan, yung roll up binuksan. Ngayon, sipain mo. 'Di ba? That is a violation. I-report mo siya. Hindi tama yung ginagawa niya na naka-close na tapos bubuksan niya ulit. So, anong ibig sabihin nun? Bakit bubuksan pa niya? 'Di ba? Ngayon, i-report mo siya. Imbitahan mo siya doon sa office. Gagawa siya ng SOP. Magsulat siya kung bakit bubuksan niya ulit yung tindahan. 'Di ba? Para safe tayo. Kapag pagbalik sa tindahan, safe tayo. Okay, nagets po. That is a violation. I-report mo siya. Okay? GO number 4. To relay all calls from post more distant from the security house where I am stationed. So halimbawa, isa kang entrance. Siyempre, nag-check ka ng bag. Ngayon, dumaan yung VIP. So anong gagawin mo? Siyempre, dahil hindi ka makaalis, andyan ang VIP, nalagpasan ka na. So, itawag mo. Itawag mo dun sa mga roving guards at itawag mo din sa opisina na ganito, papunta na ito, pumasok yung VIP sa entrance, papunta na dun sa kabilang area. Itawag mo sa roving para ma-alert sila kung saan pumupunta ang VIP. Dapat mong ipaabot sa malayo o ipaabot mo sa mga roving. Sa mga kasama mong security guards, di ba? Huwag mong suluhin. Kasi, mahirap. Itawag mo siya agad. Okay? GO number 5. To quit my post only when properly relieved. So, ibig sabihin, kapag wala pa yung karelibo mo, huwag mo na iwanan yung area. Kasi kapag, yan, halimbawa, 10 p.m. na, palabas na, nag-aantay ka na. Tapos iwanan mo na, wala pa nga yung ka-reliever mo, di ba? So, dapat antay mo muna bago ka aalis sa iyong area, bago ka mag-out sa iyong trabaho. Tapos, dapat maayos yung pag-turn over kung ano yung mga gamit. Tapos, i-turn over mo kung meron ba talagang problema dyan sa area or meron bang maliit na concern, maliit o malaki man yung concern, i-turn over mo sa iyong kapalitan. Dapat tamang turnover bago aalis sa trabaho. GO number 6. Ayan. GO number 6. To receive, obey, and pass on to the relieving guards all orders from company officers or officials, superiors, post in charge, or shift leaders. So halimbawa sa guard mounting, o di ba? Yung guard mounting, araw-araw binibigyan tayo ng instructions. Galing po 'yan sa kliyente. Galing po 'yan sa itaas. Tapos ibababa 'yan sa supervisors mo o sa commander mo. Tapos sasabihin niya sa inyo na ganito, ganyan nyo. Yung po yung mga instructions na gagawin natin ngayong araw. Okay. Dapat napakahalaga niya mga instructions na yan na binibigay galing sa kliyente. Dapat kabisaduhin natin yan. Huwag nating walain sa ating isip. Kasi napaka-importante yan. Yan po yung guide natin na binibigay nila sa atin. Instructions nga, di ba? Bago tayo jumope, binibigyan tayo ng instructions. Di ba? Sa guard mounting, binibigyan tayo ng instructions. Maliit na concern or malaking concern man yan, sasabihin pa rin nila yan sa atin. Tuwing araw-araw yan sa guard mounting. O yan. Halimbawa po yan ha. Naintindihan na. GO number 7. To talk to no one except in line of duty. So, bawal magpintuhan kung lalo na kung hindi naman importante. Kung magchismisan lang, abot lang po sa buhay, abot lang sa love life. So, kung wala namang kwenta, wag na magkwento. Kung halimbawa is napaka-importante about naman sa trabaho, pwedeng ikwento sa mga katrabaho mong gwardiya. Pwede, walang problema. Basta wag na yung labas na. Labas na yun nasa bahay na.
Wag na yon. That is bad. Hindi yan tama. Kasi kapag nagkwentuhan kayo dyan, nawawala na kayo, hindi na kayo napofocus. Yung attention yung dalawa, ando na sa kwentuhan. Paano na rin trabaho mo? Paano yung area mo? Wala na. Sunog na yung area mo. Hindi mo na alam. Kakakwentuhan, kakachismis. O, diba? So, bawal magkwentuhan habang nasa trabaho. Okay. GO, number 8. To sound or call the alarm in case of fire or disorder. Kung halimbawa, may sunog dyan. Halimbawa, may sunog pa rin, papalaki na. So, anong gagawin mo? Kukuha ng fire extinguisher agad para para maging okay na yung sunog, mawala na yung sunog. So, ang gagawin natin, kung halimbawa may sunog, itawag mo muna yan sa commander, sa supervisor. Itawag mo muna yan kung ano yung problema nasa area mo para matulungan ka sa area mo. Huwag mong suluhin yan. Kasi kapag hindi mo na itawag yan sa supervisor mo o doon sa opisina ng security, tapos ikaw nagsuno-suno doon, gumawa ka ng fire extinguisher, tapos kung halimbawa lumalaki yan, inasama ka sa sunog, ano na lang ang i-report nila sa'yo? Na wala silang kalam-alam na sinulong yung area mo na nasunog na, di ba? That is malaking problema. Huwag mong suluhin kung may problema sa iyong area. Itawag mo muna yan sa supervisor, sa commander mo. Tapos mag-antay ka kung ano ang gagawin mo para matulungan ka, mabigyan ka ng ideya. Okay. Ganon din sa disorder or kaguluhan. Kung may kagulo dyan, ano ba ang kagulo, di ba? Diyan sa mall, nasa area mo pa mismo. Ngayon, aawatin mo sila lahat. Huwag ganon. Huwag mong aawatin sila. Itawag mo din yan sa supervisor mo or sa commander mo o sa security office. Itawag mo agad na ito, sir, may kagulo dito sa area ko. Nagkagulo na, nagkaaway-away na. So, anong gagawin ko, sir? Ayan. Itawag mo para matulungan ka nila. Pupunta sila sa area mo. Matulungan ka nila. Huwag mong suluhin ang problema mo. Okay? Huwag ka munang atake dyan. Mag-aantay ka ng instruction galing sa officers, galing sa commander, superiors. Mag-aantay ka ng instructions. Huwag ka munang gagalaw dyan. Huwag kang paipal-ipal. Okay? So, ganun lang ha. GO number 9. To call the superior officer in any case not covered by instructions. So, halimbawa, nasa entrance ka, tapos biglang lumapit si customer, mayroong concern siya. So, anong gagawin mo? Siyempre, kung may concern si customer at hindi mo kayang sagutin ang kanyang concern, itawag mo dun sa commander mo. Sa supervisor mo, itawag mo. Kasi ang trabaho mo ay entrance lang, check lang ang bag. Hindi mo trabaho ang magko-concern. Okay? Itawag mo sa supervisor o sa commander mo para sila na ang bahala ang sasagot doon sa problema ng customer. Okay? Ganun ha. GO number 10. To salute all company officials, superiors in the agency, ranking public officials, and officers of the Philippine National Police. So dapat, salute natin, di ba? Police, salute. Okay. Kahit mga ranking public officials, kahit mga BIT, mga mayors, mga congressman, ayan, ranking public officials nga, di ba? Salute tayo. Saludo. Mas maganda kasi saludo kaysa sa mag-greet ka. Kasi pag saludo, mas maganda eh. Talagang kagalang-galang kapag saludo. Ayan. Ayan. Salute. Okay, good. GO number 11. To be especially watchful at nights and during time of challenging. To challenge all persons on or near my post and to allow no one to pass or loiter without proper authority. So, ibig sabihin, to be especially watchful at night. So, hindi lang sa gabi ha, dapat isama mo na rin yung umaga. To be watchful sa umaga at sa gabi. Isama mo din, huwag lang gabi. Diba? Sa gabi kasi guys, is kumbaga, talagang
tutok ka talaga sa area niyan. Kasi gabi, to be watchful at night eh. Ayan. Then, ang sabi dito, during time of challenging. So, anong oras ba yung time of challenging? Anong oras ba talaga na dapat tutukan natin yung area natin, nag-roving tayo lagi. Ang oras ng time of challenging, take note, 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., and 5 a.m. Yan yung time of challenging. Dapat hindi kayo natutulog. Huwag kayong pumupunta dun sa madilim. Hindi kayo nakikita. Pag doon kayo, ano bang meron na sa madilim? Bakit doon kayo sa madilim? Kasi sa madilim, hindi kayo nakikita eh. Mas maganda doon kayo sa maliwanag para makikita kayo doon. Kung halimbawa, may tao pala doon sa, pati ito, sumilip ka. Di ba? Sinilip ka. Ngayon, andyan ka pala, nakatayo, nasa liwanag. Ayan. Hindi na matutuloy yung tao, imbis na aakyat doon sa area mo, hindi na matutuloy kasi gising ka eh. Gising ka, naka-alert ka. So, di ba? Mas maganda din yung po yung ideya. Pero kapag sa madilim ka kasi, ito, may mga tao dyan na, yan. Siyempre, ikaw ang babantayan yan. Kung hindi ka nakita, yung papasok sila. Ano ka sa madilim, paano na lang. Di ba? So, mas maganda yung doon ka sa maliwanag, huwag ka sa madilim. Kasi, ang sa madilim kasi, pag sandal yan, wala pang isang minuto, wala mo, tunog ka na. Di ba? Huwag ka sa madilim, doon ka sa maliwanag. Mas maganda. Dapat, huwag kang matutulog kasi time of challenging 2 a.m. hanggang 5 a.m. Yan po ang take note nyo po yan, guys. Take note nyo po yan. Yan po ay napakagandang ideya po. So, yun lang po guys. Yun lang po ang ibig sabihin ng 11 General Orders. So, sana po ay manutunan kayo sa ating videos. Paki-share naman at paki-like at paki-follow na lang ating Facebook page para magkita-kita tayo ulit sa sunod nating uploads. Thank you guys!